po, good morning. Hello. Sorry po, hello po. Ako po si Kurt. Ano po ninyo? Pat po, Patrice. Hello, Pat. Pwedeng ma-interview pa yung tatlong question. Sure po, sure. Thank you so much. So, yung unang tanong po natin about po sa moral agent. Alam niyo po ba yung moral agent? Hindi masyado hindi familiar. Sige po. Bibigyan ko na lang po siya ng meaning. Yung moral agent po, isang taong may kakayahang unawain ang tama at mali at gumawa ng desisyon batay dito. Okay, that's it. Yeah. So, ito po yung tanong. Sa tingin mo ba lahat ng tao ay may moral agent? Bakit o bakit hindi? Tingin ko naman lahat ng tao may moral agent. Kumbaga, lahat naman tayo kaya mag-isip kung anong tama at mali, kung paano natin kung ano dapat yung gawin, kung ano dapat yung tamang gawin o kung ano yung hindi. So, siguro nag-iiba lang sa kung paano tayo magdedesisyon kung ano yung gagawin natin. Siguro kasi baka isipin ng iba na hindi lahat ng tao may moral agent kasi may mga taong pumapatay, may mga taong gumagawa ng mga kasalanan. Pero hindi kasi ibig sabihin nun wala na silang moral agent. May kakayahan pa rin silang magdesisyon kung ano yung tama or mali. Pero syempre, pinili nila kung ano yung mali. So, lahat alam pa rin nila kung ano yung tama at mali. Pero yun nga. So yun yung point ko, sorry. So, thank you po, Patrice. Yung sunod po na question about naman po sa moral character. Alam niyo po ba yung moral character? Oo, pero can you explain it to me? Kasi baka mali ako ng pagkaka-interpret. Sure po. Ang moral character ay tumutukoy sa ugali, asal, at pagpapahalaga ng isang tao. That's po. So, yung tanong po doon sa moral character, sa iyong palagay, paano nahuhubog ang moral character ng isang tao? May mga choices tayo dito. Sa pamilya, sa paaralan, sa relihiyon, sa sariling karanasan, o meron pang iba? Sa akin siguro, nagsisimula yan sa bahay or sa sariling karanasan natin sa pamilya. Parang combine siya ng family sa sarili nating karanasan. So, sorry, ganon. So, kasi pag sinabi kong sa pamilya agad yung moral character, syempre sabihin kung ano yung pinaparanas sa'yo ng pamilya mo, dun agad mahuhubog. Pero kasi syempre marami namang tao, pangit yung karanasan sa pamilya, pero maganda yung paghubog ng moral niya. Merong mga magagandang karanasan sa pamilya na may karanasan or may healthy na family, pero ang pangit ng moral niya. So, combine siya lang sa sarili at saka sa pamilya. Kasi, yes, nakikita natin sa pamilya natin yun o sa loob ng bahay or nagkakaroon tayo ng ideya sa loob ng bahay natin. Pero, sarili pa rin natin yung magdesisyon kung ano yung dapat tama at mali, kung paano tayo kung paano tayo mahuhubog or kung paano natin mahuhubog yung character natin, kung tamang moral ba or maling moral. Thank you so Yan. So, yung pangatlong question po about sa the act or the moral dilemma. Yung moral dilemma po, ito po yung sitwasyon, mahirap pagdesisyonan dahil parehong may bigat na tama o mali ang mga pagpipilian. Nakuha niyo? Oh yeah, gets ko. So, yung tanong po sa moral dilemma, ito po. Sa iyong pananaw, ano ang mas mahalaga sa isang moral dilemma? Ang intensyon ng tao o ang resulta ng kanyang ginawa? Ang hirap. Pero actually, share ko lang ha. Kasi parang as a psychology student, napag-aralan namin siya sa ethics. Also, kailangan rin namin siya sa ibang major. Na parang binigyan kasi natin ng moral dilemma na pagpapalian na may isang scenario na yung nanay is marami siyang anak. Tapos wala silang makakain. Wala na silang nakain sa 2 araw. Pangatlong araw na silang walang nakakain. So, kailangan niya magsakripisyo kasi wala siyang wala siyang mapapakain sa mga anak niya. So, ang ginawa niya is nagnakaw siya ng itlog sa convenience store. So, actually, real case siya. Tapos, final lang siya ng kaso ng manager. Tapos, ang nangyari is, namili kasi, parang pinapapili yung police officer sa desisyon na kung ikukulong niya ba or i-detain niya ba yung nanay na nagnakaw ng itlog para sa mga anak niya.
or papalayain niya. Kasi kung i-detain niya, walang mga kasama yung anak niya na sa ilang araw, wala ring makakain, gano'n. So, ang result is, hindi niya dinetain, tapos binigyan niya ng grocery as an aral. So, hindi ko masabi kung ano nga ba yung mas mabigat or ano dapat mas piliin na gawin yung mali para sa mali pa rin, pero para sa ikakabuti ng tao, or hayaan nila, gawin pa rin yung mali at pabayaan mo na walang makain yung mga anak mo kasi wala ka namang pera. So, siguro ako, as a person, kasi siyempre, hindi naman ako Diyos. Tao lang rin ako. Kung hindi ko kayang, kung may kaya kong gawin para sa pamilya ko, kahit mali, basta sa kaya bubut nila, siyempre dun pa rin ako sa paggawa ng mali. Ganun. So, yung moral agent po, ito po yung isang taong may kakayahang unawain ng tama at mali at gumawa ng desisyon batay dito. So, yung tanong po, sa tingin mo ba lahat ng tao ay may moral agent? Bakit o bakit hindi? Para sa akin, lahat naman ng tao may moral agent since lahat naman ng tao is kaya makapag-decipher kung ano yung tama sa mali. And alam naman po nila kung ano yung decision na gagawin nila bago po nila gawin yun. Kaya kaya naman nila makapag-differentiate kung ano yung mabuting gawain sa inyo. And thank you po. Yung second question naman po about sa moral character. Familiar po ba kayo sa moral character? Ano po yung moral character? Yung moral character po, ito ay tumutukoy sa ugali, asal at pagpapahalaga ng isang tao. And yung question naman po doon, sa iyong palagay, paano nahuhubog ang moral character ng isang tao? Meron po tayong pagpipilian sa pamilya, sa paaralan, sa relihiyon, o sa sariling karanasan. Para po sa akin, isa lang po ba or pwede po lahat? Kayo po bahala. Kasi para po sa akin lahat po ito nakakapag-apekto sa isang moral character ng isang tao. Pero para sa akin naman, pinaka nahuhubog yung moral character ng isang tao ay sa pamamagitan ng kanilang mga pamilya. Kasi yun yung lagi nilang nakakasama mula sa araw-araw. At saka siguro pangalawang factor na rin yung kanilang kapaligiran or yung sa school. Kasi dun yung parang pangalawang tahanan na rin ng mga estudyante. Tulad natin, parang minsan ngayong college, mas nahuhubog tayo ng mga taong nasa paligid natin kesa sa pamilya natin. Yeah. Thank you po. Tapos yung last question na po kuya, yung about po sa moral dilemma. Alam niyo po yung moral dilemma? Moral dilemma. Alam mo. Yeah. So, diretso po tayo sa question. Yung question po, sa iyong pananaw, ano ang mas mahalaga sa isang moral dilemma? Ang intensyon ng tao o ang resulta ng kanyang ginawa? Para sa akin, yung pinakamahalaga talaga yung intensyon ng tao. Kasi di naman natin alam kung ano yung magiging kahinatnan ng mga ginagawa natin. So, para sa atin, syempre magde-decision muna tayo kung ano yung gagawin natin sa isang situation. So, mahalaga na alam natin kung ano yung intention natin. Dapat lagi mabuti yung intention natin despite sa magiging resulta or kahinatnan ng. So thank you po sa mga nasagot yung question. By the way, this is Patrice po once again, Patrice. And thank you po. Thank you po. So thank you po. Pwede po ba? Thank you. Hello po. Thank you po.